Magandang umaga. Ako si Yu Eliserio at ito ang aking presentasyon sa madalas itanong hinggil sa wikang pambansa ni Virgilio Almario. Ano ang wikang opisyal? Ito ang wikang itinakda sa batas na gagamitin ng mga sangay at ahensya ng gobyerno sa komunikasyon, lalo na iyong pasulat. Sa konstitusyon ng 1899, Espanyol ang itinakda. Noong 1935 naman, Espanyol at Ingles. At noong 1987 naman, Filipino at Ingles. Ang wikang panturo naman, iyong wikang nakatakdang gamitin sa loob ng mga eskwelahan, sa loob ng classroom, sa mga textbook. Sa ilalim ng kolonyalismong Amerikano, Ingles ang wikang panturo. Ipinatupad naman sa Konstitusyong 1973 ang patakarang bilingual. Medyo mas okay na ito, pero makukwestiyon din natin kung bakit ang piniling ituro sa Ingles ay matematika at agham. Esensyal na maituro ito sa lahat ng mamamayan at kahit ang mga pinakamasigasig na tagapagtanggol ng Ingles, aaminin dahil totoo at nakasandig sa siyentipikong pananaliksik na mas madaling matuto ang mga bata sa kanilang mother tongue. Kaya nga mahusay ang patakarang MTB-MLE kasi hindi lang Filipino kundi 19 na wikang katutubo ang ginamit para turuan ang mga batang nasa antas K-3. Siyempre, hindi na ito sinusunod ngayon. Marami nagtatanong, ano ang pagkakaiba ng Filipino sa Pilipino? Pwede nating i-joke, wala, pareho naman silang Tagalog. Isang tabi muna natin ang pagpapatawa. Paano nga ba pinapaunlad ang Filipino nang sa gayon na hindi na ito manatiling Tagalog lamang? Tingnan na lang natin ang pagpapalit sa abakada ng alpabetong Filipino. Para ito, ayon kay Almario, maisulat ang mga tunog na wala sa Tagalog, pero nasa ibang wika sa Pilipinas, tulad ng Ifugao, Ivatan at Kineray-a. Ito, ayon sa kanya, ang kaso ng F, J, V at Z. Ang Bicol, Ilocano, Hiligaynon, Pampango, Pangasinan, Cebuano, Tagalog at Waray ay mga pangunahing wika ng bansa, ayon kay Almario. Dagdag pa niya, marami sa mga wikang katutubo ang ni walang ortografiya. Ang mga wikang malaki ang bilang ng nagsasalita ay kulang naman sa mga babasahing pang-edukasyon. Hindi kailangang magsiraan ang mga Filipinong magkakaiba ang mother tongue. Ang mga wika sa Pilipinas ay bahagi ng malaking pamilya ng mga wikang Austronesiano. May mga wikang maaaring gamitin bilang wikang pangtulong o auxiliary language. Paghirap ang mag-aaral halimbawa sa wikang ginagamit sa pagtuturo, nakakatulong ang auxiliary language para sa komunikasyon at edukasyon. Gayun din maaari nating ipasok dito ang ideya ni Conselo Paz. Parang madaya pero para sa kanya ang Filipino ay kung ano ang ginagamit ng, halimbawa, isang Bicolano at isang Ilocano para magkaintindihan. Sa ganitong matatawag nating madaya o pragmatistang pagpapakahulugan, walang Filipino na nagsisilbing lingua franca. Ang anumang lingua franca ang siyang matatawag na Filipino. Ang bisyon ni Almario at hindi lang ni Almario para sa wikang pambansa ay ito, na ang Filipino ay maging wika ng karunungan. Ang kaganapan ng ating proyekto ay mararating pag ang Filipino ay ginagamit na sa pananaliksik sa iba't ibang disiplina. Kasama dito hindi lamang ang panitikan, kundi medisina, batas, engineering, astronomiya, political science, pagnenegosyo, filosofiya, pisika, biolohiya, sosyolohiya at kasaysayan. Hindi ibig sabihin nito ay ayaw natin sa Ingles. Ang Ingles ay mayamang resource. Gagamitin natin ang Ingles at iba pang wika para palawakin ang bokabularyong Filipino. Pero tulad ng ibang bagay, mas madaling matutunan ng isang Filipino ang Ingles kung ituturo ito sa kanyang mother tongue na hindi Ingles. Isang panganib ay iyong paniwalaan na mother tongue ng isang bata ang Ingles dahil nakakapagsalita siya ng tinatawag ni Ramon Guillermo na Cartoon English. Siguro pwede nating i-update at tawagin itong YouTube o TikTok English. Hindi pa rin naman ito ang Ingles bilang wika ng karunungan, Ingles na ginagamit sa batas o medisina. Bilang konklusyon, kailangan lang nating tandaan na ang Ingles ay hindi ang wikang pambansa,
hindi dahil sa anumang uri ng misguided na nasyonalismo. Itinala ni Almario na kahit ang mismong mga administrador ng kolonyalismong Amerikano na mga Amerikano at nag-iingles ay sumang-ayon na hindi angkop ang Ingles sa Pilipinas. Kailangan mo pang isalin sa mother tongue mo ang itinuturo sa iyo sa Ingles. Dobleng pabigat sa mga nag-aaral, halimbawa, ng matematika at siyensya. Ang Ingles kung gayon ay hindi praktikal para sa ating mga Filipino.